silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Chapter 771 Saan nanggaling ang hairpin na ito? Ang paraan na ginagamit ngayon ni Merongshi ay tinatawag na, atakihin ang kalasag ng kalaban gamit ang kanyang sibat, at nang magsalita siya, ang tinutukoy niya ay ang kamay ni Sumochen na nakahawak sa braso ni Jingzi. Hindi mo ba sinabi na ang iyong bansang Angguo ay walang kaugaliang magligtas ng mga tao? Hindi mo ba sinasabi na hindi nararapat para sa isang babae na basta-basta lang humawak sa kamay ng lalaki? Di ba sabi mo rin hindi pwedeng maging intimate ang lalaki at babae sa isa't isa? Tapos gusto ko lang itanong, ano sa tingin mo ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila naghihintay si Sumochen na sabihin niya ito. Wala lang siyang balak bumitaw, mas hinigpitan pa niya ang yakap dito. Maging ang kanyang ulo ay sadyang idiniin sa katawan ni Jingzi, na nagpang-inig sa mga daliri ni Merongshi sa galit. Sobrang kasuklam-suklam. Sa oras na ito, sinabi ni Sumochen, oo, kung ito ay isang ordinaryong lalaki at babae na magkahawak kamay na tulad nito, tiyak na hindi ito gagana. Pero binago niya ang paksa, pero hindi ordinaryo ang relasyon natin. Paanong hindi karaniwan? Dahil ako ang kanyang senior na kapatid. Sandaling natigilan si Merongshi. Ngayon lang niya narinig na si Sumochen ay palaging tinatawag si Jingzi bilang, junior brother, ngunit sinabi pa rin niya ng masama, ano ang problema sa senior sister? Hindi ko na kailangang malaman kung saang sekta ka nagmula, dahil ang mga patakaran ng sekta ng Angguo ay karaniwang pareho. Dapat tretuhin ng senior sister at junior disciples ang isa't isa bilang mga panauhin. Lumalabag ka ba sa mga patakaran at lumalampas sa linya sa pamamagitan ng pagiging malapit sa kanya? Hindi inaasahan ni Chen na makakahanap si Merongshi ng ibang paraan. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay ngumiti ng kaakit-akit, oo, tama ang Reyna, hindi pwedeng ganoon kalapit ang mga nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid. Haha, tapos ikaw pa. Pero, hindi lang kami senior sisters at junior brothers. Naglakas loob akong pigilan siya ng ganito dahil. Dahil sa ano? Naging mabilis ang paghinga ni Merongshi, at nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya. Gusto niyang marinig kung ano ang maaaring gawin ni Sumochen. Anong mga palusot ang ginagawa mo? Dahil. Matamis na ngumiti si Sumochen, dahil bukod sa pagiging junior ko, lalaki ko rin siya. Iyong, lalaki. Si Merongshi ay lubos na nalito, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, imposible, ito imposible. Paano siya makakapayag na maging isang prinsesa? Sa pananaw ni Merongshi, natakot si Jingzi sa kanyang katayuan bilang reyna at natatakot na kung pakakasalan niya ito, kailangan niyang mahiwalay sa iba pa niyang mga babae. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa pagpapakasal sa isang prinsesa. Paano siya pumayag? Kaya naramdaman niya na kahit na gusto ni Sumochen si Jingzi, hindi siya maglalakas loob na gawin itong masyadong halata at maaari lamang, makipagrelasyon, ng palihim. Sino ang nakakaalam na siya ay maglakas loob na sabihin ito ng direkta? Haha, paanong imposible? Habang sinasabi niya iyon, bahagyang humakbang pasulong si Sumochen at kinagat ang bibig ni Jingzi, nakaramdam ng pagmamalaki, dapat paniwalaan ito ng Reyna ngayon, tama ba? Pagkatapos ay sinabi niyang may paggalang, ngayon ay alam na rin ng Reyna dahil siya ang aking lalaki, mangyaring mag-ingat sa hinaharap. Aba, dahil may misyon ka pa, hindi na kita guguluhin pa. Xiao Xiao, bumalik tayo. Oh. So Xiao matapos marinig ni Xiao Xiao ang bukas palad na pag-amin ni Sumochen, nagulat din siya. Hindi niya akalain na ang kapatid na imperial ay magiging matapang. Kaya binitawan ni Sumochen ang braso ni Jingzi, tumalikod at naghanda sa paglalakad pabalik. Sinulyapan ang malungkot na ekspresyon ni Merongshi, nakaramdam ng kaunting awa si Sumochen sa kanya dahil isa rin siyang babae. Bamantong hininga siya sa kanyang puso, huwag mo akong sisihin. Kung hindi ka nakatali sa iyong katayuan bilang reyna, paano kita ibubukod ng labis? Kahit na lonely at nakakaawa ka ngayon, mas mabuti na kaysa hayaan mo ang maraming babae na maging mas nakakaawa dahil sa'yo, di ba? Matapos itong pag-isipan ng mabuti, naging mas matatag ang ugali ni Sumochen. Gayunpaman, huminto siya sa loob ng 2 hakbang ng paglalakad palabas. Tumigil ka. Sigaw ni Merongshi, saka lumakad na may galit sa mukha. Hindi mo ako matatalo, pero gusto mong kumilos. Ngumisi si Sumochen sa kanyang puso, ngunit hindi rin kayo magkatugma. Yorpin mo. Lumapit si Merongshi kay Sumochen, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabagsak sa buhok ni Sumochen, at iniunat niya ang kanyang kamay na parang may pinupulot. Si Sumochen ay may mabibilis na mata at mabibilis na kamay, paano niya hahayaan siyang magtagumpay? Napaatras siya ng isang hakbang at nagtago, at sinabing may pagmamalaki ng ngiti, bakit, iniisip din ba ng Reyna na maganda itong hairpin na suot ko? Saan galing itong hairpin? Kahit na ang mga salita ay para kay Sumochen, ngunit ang tinitingnan ni Merongshi ay si Jingzi, na may gulat, galit, kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata na magpapakilaw sa mukha ng sinuman. At nais ni Jingzi na makaakyat siya sa langit ng direkta. Nanginginig na sa kanya ang awayan ng 2 babae kaya nakalimutan na niya ang White Phoenix hairpin, kung hindi ay pwede pa niya itong gawing panakip.
Sa kabutihang palad ngayon, si Sumo-chan ay aalis na, ngunit nakita ni Merongshi ang puting Phoenix Hairpin. Walang katapusang reklamo ni Jingzi sa kanyang puso. Haha, ang sarap ng Reyna. Gusto mo ba? Sa tingin mo ba napakaganda at bagay sa ugali ko? Hindi alam ni Sumo-chan ang totoo, kaya naisip na lang niya na nagustuhan ni Merongshi ang puting Phoenix na hairpin na ito. Matapos itong ipakita, seryoso niyang sinabi, pero sayang, kahit na magustuhan ito ng Reyna, wala kang magagawa. Dahil ang puting Phoenix na hairpin na ito ay nag-iisa sa mundo, at walang ibang may gusto. Oo, nag-iisa sa mundo. Bulong ni Merongshi sa sarili habang nakatitig sa puting Phoenix hairpin sa ulo ni Sumo-chan. Gayunpaman, ang puting Phoenix hairpin na dapat ay kumikinang ng maliwanag sa kanyang mga mata ay nawala na. Nawala na ang dating kinang nito. Hehe, syempre. Dinala ito ng aking junior brother mula sa Liangzhou para sa akin. Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni Sumo-chan ay napuno ng mga bituin. Ang mga babae ay gustong-gustong magpakitang gilas, lalo na sa harap ng isang babaeng may potensyal na pagbabanta. Napaka-normal na ipakita ang mga alahas na binili ng iyong kasintahan para sa iyo. Matapos marinig ito, tumingin si Merongshi kay Jingzi, talaga. Dinala mo ito para kay Prinsesa Mo Chen. Nagnganga ang ngipin ni Merongshi nang sabihin niya ito, lalo na ang salitang, especially, na nagtulak sa kanya na mabali ang kanyang mga ngipin. Parang kagat-kagat. Hehe, hehe. Si Jingzi ay tumawa ng awkward at hindi nang ahas na sumagot, sa takot na ang isang walang katuturang salita ay ganap na magpapasabog kay Merongshi. Ngayong si Merongshi lang ang nakakaalam nito, sisabog na siya sa galit. Kung alam din ni Sumo-chan ang tungkol dito, malamang napapasabog ni Sumo-chan ang kasalukuyang sitwasyon sa isang iglap. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang one-on-one ay medyo mahirap, at one-on-two ay walang pagkakataong manalo. Kaya't si Jingzi ay nag-iisip lamang upang makahanap ng paraan upang pigilan si Merongshi na magsabi ng totoo na ang puting Phoenix na hairpin na ito ay orihinal na kanya. Magsalita ka. Iyon. Reyna. Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang opisina ng pahayagan. Kung tutusin, kung matututunan ng Reyna ang lahat ng mga gawain at mga pamamaraan sa pagpapatakbo ng opisina ng pahayagan sa lalong madaling panahon, magagamit niya ang modelong ito upang simulan ang opisina ng pahayagan sa sandaling bumalik siya sa Yayao Kingdom. Halika sa oras na iyon, ang parehong embahada ng Yayao Kingdom sa Angwo at ang Angwo na embahada ay agad na maitatag. Magandang pagkakataon para sa kooperasyon ng dalawang bansa. Natapos magsalita si Jingzi at seryosong nagsabi, kaya, Reyna, mag-report muna tayo sa club. Kabanata 772, talagang hindi siya tao. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Hanggat mananatili si Merongshi ng isa pang segundo, magkakaroon pa ng isang segundo para maihayag ang insidente, kaya walang pagpipilian si Jingzi kundi subukang paalisan siya ng mabilis. Sa palagay ni Jingzi, bilang Reyna ng Yayao, ang pinakamahalagang bagay kay Merongshi ay ang bansang Yayao, kung hindi ay hindi siya pupunta hanggang Angwo para magpakasal. Kaya ilabas mo ang dahilan para makaalis siya. Minamaliit lang niya ang kagustuhan ng babae na makipag-away, lalo na kapag dalawang babae ang nag-aaway, paano siya magkakaroon ng sense? Sigurado ka bang binili niya ito para sa iyo? Biglang sabi ni Merongshi. Tumibok ang puso ni Jingzi, at masama ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Sumo-chan kung bakit, at lumakad pabalik ng buong pagmamalaki, at muling hinawakan ang braso ni Jingzi, syempre, di ba, junior brother. Nang makita ang mukha ni Sumo-chan na puno ng kaligayahan, talagang hindi makayanan ni Jingzi na sumagot, hindi. Well, syempre. Si Pangulong Jing ay talagang nahuhumaling at may mabuting hangarin. Direktang sumabad si Merongshi, maaaring dahil hindi siya makapaghintay na kutsain si Jingzi o dahil sinasadya niyang lutisin ang kanyang kahihiyan. Bagamat naririnig ni Jingzi ang paan at pangungutya sa pangungusap na ito, tumingin pa rin siya sa kanya ng buong pasasalamat. Ayos lang. Tumawa siya ng nakakatuwang 2 beses, sinusubukan ng kanyang makakaya upang ipakita ang sakit sa kanyang ngiti at ang mga paghihirap na mahirap ipaliwanag sa mga salita. Walang napansing kakaiba si Sumo-chan. Tumingin siya kay Merongshi at nakangiting nagtanong, sa tingin mo ba ay maganda ang Reyna? Tiningnan ni Merongshi ang puting Phoenix hairpin na nakapasok sa buhok ni Sumo-chan, na naiwan lamang ang isang Phoenix head. Tumango sa sarili. Maganda, syempre maganda siya. Marahil ito ay hindi isang sagot, ngunit isang mensahe para sa kanyang sarili. Nainggit ba ang Reyna? Inggit. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Merongshi ang kanyang ulo, sumulyap kay Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi. Hehe. Pinaikit ni Sumo-chan ang kanyang mga mata at masayang ngumiti. Lahat ng babae ay may iisang problema, gusto nilang purihin. Kasabay nito, mayroon din silang kakayahan na malaman kung paano purihin ang iba. Gayunpaman, ang ilan sa mga papuri ay tila napaka-versatiles. Halimbawa, A. Ay, ayoko gawin. B. Anong meron? A. Naging abala ako ng halos 20 araw noong nakaraang buwan at nauwi sa 100,000 yuan. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. B. Nagngangalit ng ngipin, inggit ako sayo. A. Katuwa sa loob, kalmadong mukha, ano ang dapat kong inggit?
Nagsusumikap ako araw-araw para kumita ng malaki. B. Naiinggit ako sa'yo na nagagawa mo ang gusto mo. A. Kaya mo rin. Tulad ko. B. Hindi ko kaya. Sa sandaling gusto kong lumabas para magtrabaho, ang aking asawa ay naghagi sa akin ng 100,000 yuan na baon. Sabi ko gusto kong kumita ng pera para makabili ng bahay mag-isa, kaya binilhan niya ako ng ilang bahay. Gusto ko daw ma-experience ang saya sa trabaho, kaya nag-open siya ng kumpanya para sa akin. Let me be the boss. I hate this kind of life without myself so much. Kaya naiingit ako sa'yo. A. Ang pagpapakitang gila sa pagitan ng mga babae ay karaniwang ganito, napakalinaw at nakakainip. At pagkatapos na purihin si Sumochan ni Merong Shi, handa na rin siyang purihin siya bilang ganti at magpakita ng kagandahang loob. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, mahaba at makapal ang buhok ni Merong Shi. Dahil sa pagpunta sa korte, ito ay maingat na itinali, na nagmukhang partikular na marangal. Gayunpaman, ang kanyang buhok sa kanyang mga templo ay mukhang walang laman, walang anumang mga palamuti. Kaya't ngumiti si Sumochan at sinabi, Reyna, ang iyong buhok ay napakahaba at maganda. Ang buhok sa mga templo ay napakaselan din. Masasabi mong maraming pagsisikap ang ginawa dito. Salamat. Ngunit ang napakagandang buhok paano ka walang hairpin sa iyong mga templo? Ang iyong mga templo ay katulad ng sa akin, ngunit dahil sa puting phoenix hairpin na ito, sila ay talagang ibang-iba. Seryosong sabi ni Sumochan. Tumango si Merong Shi sa isang pambihira at napaka-cooperative na paraan, actually, mayroon din akong hairpin dati. Oh, bakit hindi ito ilabas ng Reyna at ikumpara sa aking puting phoenix hairpin? Tingnan mo kung sino ang mas maganda. Muling nasa lalamunan ng puso ni Jingzi, at pakiramdam niya ay nagbitiw siya sa kanyang kapalaran. Sinulyapan ni Merong Shi ang Baifeng hairpin, umiling at sinabing, natatakot akong hindi ko ito maalis ngayon. Oh, bakit? Dahil, naibigay ko na. Sa puntong ito, tumingin si Merong Shi kay Jingzi isang sulyap. Ibinibigay ito. Si Sumochan ay natigilan, iniisip kung paano maibibigay ng sinumang babae ang kanyang mga alahas. Tsaka Reyna pa rin siya. Kaya't nagtataka siyang nagtanong, bakit ibibigay ng Reyna ang kanyang mga alahas? Ang taong maaaring bigyan ng alahas ng Reyna ay hindi dapat lalaki, tama. Sa pagkakataong ito, hindi man lang inisip ito ni Merong Shi at tumango ng mariin, oo, hindi talaga siya lalaki. Narinig ito ni Jingzi sa tabi niya at hindi siya nang ahas na magalit o magsalita. Bakit ibinigay ito ng Reyna sa kanya? Dahil, iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ka taka-taka, kung gayon tiyak na siya ay labis na naantig kapag nakuha niya ang alahas ng Reyna, tama ba? Oo, naglakas loob siyang hawakan ito. Kung gayon siya ay talagang isang masayang tao. Haha, mas masaya siguro ang mga tao sa paligid niya kaysa sa kanya. Ang mga salita ng dalawang tao ay parang wala sa una, ngunit naririnig ni Jingzi ang pagkakaiba sa bawat pangungusap. Sa mga pin at karayom. Sa oras na ito, hindi alam ni Merong Shi kung ano ang iniisip niya. Ilang beses niyang tinitigan ang puting phoenix hairpin at sinabing, pwede ko bang tingnan? Huwag na kayong maghanap, Reyna. Hindi ba't partikular na sinabi sa atin ang kamahalan bago umalis? Dapat ko bang kunin ang Reyna upang tapusin ang misyon? Gaano katagal ito na antala? Nang makitang hindi sinabi ni Merong Shi kay Sumochan ang tungkol sa pinagmulan ng Baifeng hairpin, labis pa ring naantig si Jingzi, ngunit hindi na siya nang ahas na manatili pa. Kung hindi ay matatakot siya hanggang sa mamatay. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman nagmamadali ang Reyna, kaya bakit ka nagmamadali? Tsaka, hindi ba wala na ang ama? Tignan natin kung gaano karaming oras ang pwedeng sayangin. Inilibot ni Sumochan ang kanyang mga mata kay Jingzi, at pagkatapos ay bukas palad na tinanggal ang puting phoenix hairpin sa kanyang ulo. Hinubad niya ito at ibinigay kay Merong Shi, Reyna, tingnan mo. Ito ang binili ng mahal kong lalaki para sa akin. Sinabi niya na nilaybot niya ang buong Liangzhou upang makahanap ng kakaibang puting phoenix na hairpin. Reyna, sa tingin mo ba ay ganoon na lang ang pagmamahal niya sa akin at handang iwanan niya ako? Sa katunayan, kung ipinakikita niya ang kanyang pagmamahal kay Jingzi o ang pagpapakita ng puting phoenix hairpin sa harap ni Merong Shi, ang layunin ay upang ipaalam sa kanya na sila ni Jingzi ay magkasama. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa ginto, hinding-hindi susuko si Jingzi sa kanila para lang pakasalan siya bilang isang Reyna. Kinuha ni Merong Shi ang puting phoenix hairpin at maingat na nilero ito sa kanyang mga kamay, na parabang unang beses itong nakita. Hindi ba maganda? Tunay ngang maganda ito. Kung iisipin, tiyak na nag-effort si President Jing para makuha itong white phoenix hairpin. Oo, kung tutusin, naglakbay siya sa buong Liangzhou City para hanapin itong puting phoenix na hairpin. President Jing, nasa iyo talaga ang iyong puso. Haha. Kung alam ng taong nagbenta sa iyo ng white phoenix hairpin na ang puting phoenix hairpin na ito ay ibinigay sa napakagandang prinsesa Mo Chen, tiyak na gagawin niya ito. Lalo akong nagpapasalamat kay President Jing. Haha. Nag-aatubili ng umiti si Jingzi dahil narinig niya ang walang katapusang hinanakit sa mga salita ni Merong Shi. Kabanata 773 gusto ko. Ikaw. Unang update, humihingi ng buwanang tiket.
Ang unang pagkikita ni Merongshi at Sumochen ay natapos ng masama dahil sa Sumoken's White Phoenix Hairpin Incident. Dahil matapos makuha ni Merongshi ang White Phoenix Hairpin at purihin ito sandali, bumalik agad ang pagiging possessive niya. Bagamat ang puting Phoenix Hairpin na ito ay napakahalaga sa una, hindi na ito napansin ni Merongshi dahil araw-araw niya itong sinusuot. Gayunpaman, nang lumitaw ito sa mga ulo ng ibang babae at ibinigay ng lalaking kanyang pinapahalagahan, ang pagnanais na bawiin ito ay lumalakas at lumalakas. Kaya iminungkahi niya ang ideya na subukan ito kay Sumochen. Sa pananaw ni Sumochen, ang puting Phoenix Hairpin ay tanda ng pagmamahal na espesyal na ibinigay sa kanya ni Jingzi. Wala man lang siyang Zhou Xining, kaya hinayaan niyang isuot ito ni Merongshi. Ano ang pagkakaiba nito sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang lalaki? Kaya't walang pag-aalinlangan siyang tinanggihan ni Sumochen, at ang eksena kung saan pinupuri nila ang isa't isa at nagsasaya ay gumuho sa isang iglap. Pagkalabas ng palasyo, si Merongshi ay nanatiling tuwid na mukha, at si Jingzi ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman, sa takot na si Merongshi ay sumabog sa kalye at magpapatawa sa mga tao. Gayunpaman, hindi tumahimik si Merongshi dahil lang hindi nagsalita si Jingzi. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang hindi komportable at bumibigat ang kanyang paghinga. Lihim na inisip ni Jingzi na may mali. Dahil sa snow, walang gaanong pedestrian sa kalye. Sa karamihan, may mga grupo ng mga bata na naghahabulan at naglalaro. Hindi nang ahas si Jingzi na magpatuloy sa paglalakad sa pangunahing kalsada, ngunit hinayla niya si Merongshi sa isang walang nakatirang eskinita, kahit na sumiklab ito dito, at walang makakakita nito. Oo naman, pagkapasok sa eskinita, huminto si Merongshi at tinabig ang kamay ni Jingzi palayo. My White Phoenix Hairpin, bakit mo ibinigay sa iba? Wala akong pakialam, pumunta ka at ibalik ang puting Phoenix Hairpin. Nag-save ako ng mukha para sa iyo ngayon. Kung ayaw mong ibalik, ako mismo ang hahanapin. Gusto niya. Sabi ni Merongshi sa malamig na boses, mabangis. Kunin mo ang aking mga gamit at ipakita ang iyong kapangyarihan sa akin. Imposibleng lunukan ang hininga na ito. Napakamot ng ulo si Jingzi at nakangiting sinabi, Reyna, paano mo mababawi ang ibinigay mo? Ang puting Phoenix Hairpin na ito ay pag-aari ng Reyna noong una, ngunit iniligtas ko ang Reyna, at ibinigay ito ng Reyna sa kanya ng kusa. Akin na kung ibibigay mo. Karapatan kong itapon ang White Phoenix Hairpin, kaya okay lang kung ibigay ko kay senior sister. Tama ba? Kaya ngayon ang puting Phoenix Hairpin ay pag-aari niya, at wala akong karapatan. Bakit gusto mong bumalik? May batayan ang pagsusuri ni Jingzi, at hindi ito nagawang pabulaanan ni Merongshi ng ilang sandali. Wala akong pakialam, kailangan mong ibigay ito sa akin. Sa oras na ito, itinatak ni Merongshi ang kanyang mga paa. Anuman ang kanyang pagiging walang pakialam, mukha pa rin siyang Reyna. Siya ay malinaw na isang babae na hindi makatwiran kapag nag-aaway. Mapait na ngumiti si Jingzi at pansamantalang nagsabi, nakita mo na rin. Sa aking nakatatandang kapatid na babae sa kanyang kasalukuyang estado, paano siya makakabalik? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang gusto mo, at maibibigay ko ito sa iyo maliban sa puting Phoenix Hairpin? Saad ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Talaga. Nag-isip sandali si Merongshi, saka pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong. Siyempre naman. Nang makita si Merongshi na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapaubaya, medyo nasisiyahan din si Jingzi, ngunit natakot siya na hindi siya makakain ng kahit anong malambot o matigas. Okay, ito ang sinabi mo. Itinaas ni Merongshi ang kanyang ulo, mga mata na puno ng mga bituin, pinapanood si Jingzi na iniunat ang kanyang kamay, at sinabi ang bawat salita, gusto ko ikaw. Kung binago ang eksena, halimbawa sa isang saradong silid at isang malambot na kama, malamang na gustong marinig ni Jingzi ang mga salitang ito. Pero ngayon, medyo natatakot na siya. Reyna, hindi ito gagana. Bakit hindi? Sabi mo pwede mo akong bigyan ng kahit ano maliban sa White Phoenix Hairpin. Sinabi ni Merongshi na hindi nasisiyahan. Ito, regalo ang tinutukoy ko. Regalo ko lang sa'yo. Ang Reg Along sinasabi ko, hindi maaaring maging isang buhay na bagay. Ano ang ibig mong sabihin, maaari kang maging akin pagkatapos mong mamatay. Habang tinitingnan ng seryosong tingin ni Merongshi at hindi nagbibiro, namamanghalang si Jingzi sa kanyang brain circuitry. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, Reyna, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin? Gusto kita. Matigas ang tono ni Merongshi, at kasama ng kanyang nakamamanghang hitsura, saglit, gustong sundan siya ni Jingzi. Ngunit matapos isipin ang kanyang katayuan bilang Reyna at ang walang sawang mga babala ni Zhou Xining at Sumochen, sa wakas ay natakot si Jingzi. Sa pagitan ni Merongshi lamang at Zhou Xining at iba pang kababaihan, walang alinlangang pipiliin ni Jingzi ang huli. Kung maisa sa alang-alang ni Merongshi na ang kanyang katawan lang ang gusto niya at hindi ang kanyang mga tao, at pagkatapos ay mananatiling mag-isa para sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, si Jingzi ay maiisip pa rin ito ni Zi. Pero sa sandaling lumabas ang ideyang ito, maging siya ay parang nag-iisip ng kalokohan. Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Queen, hindi talaga ito gumagana. Bakit hindi?
Nagalit si Merongshi at sinabi sa malamig na boses, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya hinintay na mag-react si Jingzi at direktang lumapit sa kanya, pinilit si Jingzi na umatras ng paulit-ulit. Ilang hakbang lang ang lapad ng eskinita, at sa isang sandali ay hindi na naka-atres si Jingzi at napilitang pumasok sa isang sulok. Si Merongshi ay humakbang pasulong, at isang suntok lang ang layo kay Jingzi. Nang makita niya si Jingzi na itinutulak sa dingding, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Merongshi, at hindi nagtagal ay nawala muli. Para bang natatakot siyang tumakas, inabot ni Merongshi at idiniin ang dalawang kamay sa dingding sa magkabilang gilid ng ulo ni Jingzi, na hamarang sa kanya. Sa sandaling ito, medyo nalilito pa rin si Jingzi. Araw-araw siyang nangungulit ng ibang tao, ngunit hindi niya inaasahan na balang araw ay may ipapalo rin siya. Sa oras na ito, muling nagsalita si Merongshi, itanong mo, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Si Merongshi ay isang napakagandang kagandahan, at may bonus ng katayuan at ugali. Ngayon ay napakalapit na niya kay Jingzi, ang kanyang hininga ay parang orchid. Ang mamasa-masa na hininga na may espesyal na pabango sa katawan ay nag-spray sa kanyang mukha, na nagparamdam sa kanya ng pangangati, at ang pangangati ay hindi lamang sa kanyang mukha. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Jingzi at walang balak na sumagot, nagalit si Merongshi, huwag mong sabihing wala kang nararamdaman para sa akin. Kung wala kang nararamdaman, bakit? Halikan mo ako. Hawakan mo ako. Kulitin mo ako ng ganyan. Si Merong, na nakapagdesisyon na huwag makipag-ugnayan kay Jingzi, ay umalis pagkatapos bumisita sa opisina ng pahayagan. Si Shi, sa huli, ay pinasigla ni Sumo-chan. Tinalo ng sensibilidad ang rasyonalidad. Sa ilang eskinitang ito, wala na siyang pakialam sa mukha at dignidad, kaya't agad siyang nagsalita. Matapos marinig ito, naramdaman ni Jingzi na hindi na siya maaaring magpanggap na patay na. Kung tutusin, hindi naman siya bato, pero hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin siya. Siyempre may nararamdaman ako. Parang may magic power ang pangungusap na ito. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang lahat ng galit, kawalang kasiyahan at pananibik ni Merongshi ay unti-unting nawala, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakapayapa. Tila ang lahat ng pagpipigil na pinipigilan sa aking puso ay naalis sa sandaling ito. Hindi na nakayanan ni Merongshi, kaya humiga siya kay Jingzi at umiyak. Kabanata 774 na kabanata 801 payag ka ba? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Umiyak si Merongshi na parang bata. Nakahiga siya sa katawan ni Jingzi, malambot ang katawan niya, lalo na sa sobrang katabaan. Nilapit niya ang katawan ni Jingzi, na nagparamdam sa kanya ng hindi pa nagagawang pagpapasigla. Ngunit sa oras na ito, wala siyang maramdamang pagnanasa. Naramdaman ang walang magawang helanghing ni Merongshi, bigla niyang naramdaman na nakakaawa siya. Inabot niya ito at hinawakan siya sa kanyang mga braso, marahang tinapik ang likod niya. Saglit na umiyak si Merongshi, pagkatapos ay nagpupumilit na bumangon mula sa mga bisig ni Jingzi, at tiningnan siya ni Lahua na may ulan sa kanyang mga mata. Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha, ngunit matigas na ibinaling ni Merongshi ang kanyang ulo sa gilid, ngunit bilang isang mahinang babae, paano siya magiging mas malakas kaysa kay Jingzi? Niyakap niya ito ng mahigpit at maingat na pinunasan ang mga luha sa mukha nito. Ngunit siya ang reyna ng isang bansa kung tutuusin. Matapos humikbi saglit, itinulak niya si Jingzi palayo at tumingin sa kanya, naging mas malamig ang boses niya. Dahil, may nararamdaman ka rin sa akin, bakit mo ako tinanggihan ng paulit-ulit sa harap ng maraming tao? Sa puntong ito, nakaramdam ng labis na hinagpis si Merongshi, sa iyong paningin, hindi alam ng puso ko kung paano ito gagawin. Masakit ba? Mapait na ngumiti si Jingzi at naramdaman niyang kailangan niyang linawin ito. Kung hindi ba mas nakakadismaya kung malaman ni Merongshi ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanya at sa huli ay hindi na niya kayang panagutan. Kaya hinawakan niya ang mga balikat ni Merongshi at seryosong sinabi, sa totoo lang, dapat mo ring malaman na kahit na may nararamdaman tayo sa isa't isa, imposibleng magkasama tayo. Bakit imposible? Kung hindi niya nakilala si Sumo-chan ngayon, hinding-hindi magtatanong si Merongshi ng ganoong klaseng tanong, ngunit ngayon ay gusto na niyang itanong ito. Dahil, ikaw ang reyna. Kung gayon si Sumo-chan ay isang prinsesa pa rin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Iba ka. Ano ang pagkakaiba? Kinurot ni Merongshi ang kanyang baywang, tila gusto niyang makipagtalo hanggang dulo. Hitsura, sa pagkakaalam ko, wala pang asawa sa Angwo na maaaring maging polygamous mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. How dare you be so straight with her, not only her, but also her sister, the prinsesa. You are not afraid of both consorts, why? Are you afraid of me, the queen? Ito, iba talaga. Mapait na ngumiti si Jingzi, una sa lahat, walang kinalaman sa akin ang Su Xiaoxiao na iyon. Ang kanyang ama ay ang hari ng Jin, ang kaaway ng aming pamilya Jing, at wala kaming kinalaman ni Su sa isa't isa. Ayaw ni Xiaoxiao na harapin ito. Nakikita mo na gusto niyang gumawa ako ng kalokohan. Paano natin magagawa iyon? Imposible na ngayon. Paano si Sumo-chan? Malamig na umungol si Merongshi. Isang tunog.
Hindi na ipinaliwanag ni Jingzi ang bagay ni Su Xiaoxiao, ngunit sinabing, noong nakilala ko si Mo Chen, hindi ko alam na siya ay isang prinsesa. Pagkatapos kong malaman, nakatakas din ako. Ngunit nang maglaon, nagkaroon kami ng maraming pagkakaiba sa isa't isa. Pagkatapos lamang na magkaroon ako ng pagkakakilanlan, maaari akong maglakas loob na ipakita ang aking sinseridad. Anong pagkakakilanlan? Naisip ni Merong Shi, kung si Su Mo Chen ay maaaring maging isang prinsesa, dapat na kaya niya rin ito. We are from the same school, and she is my senior sister. Naisip ni Merong Shi na ngayon lang ay tinawag ni Su Mo Chen ang kanyang sarili na, senior sister, ni Jingzi. Nagtataka pa rin siya, at pagkatapos marinig ito, agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos niyang makinig, medyo kakaiba pa rin siya, ngunit, may karagdagang layer ng pagkakakilanlan ng senior sister at junior brother, may pagkakaiba ba? Sa Angguo, ang korte at ang sekta ay hindi nakikialam sa isa't isa. Kung kami ni Mo Chen bilang isang prinsesa at opisyal, kung pakakasalan ko siya, tiyak na ako ang magiging asawa. Pagkatapos maging asawa, natural na hindi ako makakapag-asawa ng ibang babae. Kahit na pumayag si Mo Chen, ang kanyang kamahalan at ang mga opisyal ng sibil at militar ay hindi papayag. Kung tutusin, ito ay isang pamilya ng Angguo. Dignidad. Ngunit kung tayo ay magpapakasal bilang isang sekta, ang problemang ito ay hindi iiral. Sa oras na iyon, si Mo Chen ay hindi na magiging isang prinsesa, ngunit isang disipulo ng Tiandi sect, at ako ay isa ring disipulo ng Tiandi sect. Ito ang nasa loob ng sekta. Walang ibang makakahanap ng mali sa pagpapakasal. Sa puntong ito, sumulyap si Jingzi kay Merong Shi, na nakasimangot, at bamantong hininga, magagawa ito ni Mo Chen, ngunit hindi mo magagawa. Ako, bakit hindi? Matigas ang ulo ni Merong Shi, bakit hindi mo hayaan ang iyong Panginoon na tanggapin ako bilang isang disipulo? O ang pinakamasama, kung tatanggapin mo ako bilang isang disipulo, hindi ba ito isang bagay sa loob ng sekta? May itim na linya si Jingzi sa mukha, good guy, pinipilit mo ba akong magkaroon ng master-disciple relationship? Gusto niya, pero hindi. Si Mo Chen ay isang prinsesa, at hindi mahalaga kung nasa palasyo ka o wala. Ngunit ikaw ang reyna, paano mo ako pakakasalan at pupunta sa Angguo tulad ng ginawa ni Mo Chen? Payag ba ang mga tao sa Yaoyao Kingdom? Kahit payag sila, payag ka ba? Gusto mo ba? Ang pangungusap na ito ay umiikot sa isip ni Merong Shi, at siya ay hindi nakaimik sa mahabang panahon. Nang makita ang kanyang nakasimangot at gusot na hitsura, si Jingzi ay biglang nakaramdam ng kaunting pagkawala, umiling at ngumiti ng mapait. Okay, ngayong nasabi na natin, pumunta tayo sa opisina ng pahayagan at basahin muna. Walang sinabi si Merong Shi, iniisip pa rin ang mga sinabi ni Jingzi. Gusto mo ba? Habang iniisip ito, sinundan niya si Jingzi at nakarating sa labas ng opisina ng pahayagan nang hindi namamalayan. Sa harap ng opisina ng dyaryo, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa labas, na nag-iingay. Tiningnan ni Jingzi nang malapitan at nalaman kung ano ang nangyayari. Lumabas na si Merong Shi ay naghihintay sa kanya sa palasyo at inutusan si Chu Xia na pumunta sa opisina ng pahayagan upang galugarin ang daan, ngunit si Chu Xia ay pinigilan ng isang tao. Mas mabuting papasukin mo ako. Tila talagang galit si Chu Xia, at ang kanyang boses ay naging sobrang irritable. Papasukin ka. Anong panaginip? Oo, bakit? Papasukin ba kita? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, isa siyang santo. Haha, tirang babae siya. Tapos tirang lalaki pa ako. Sa pagpapabuti ng negosyo ng pahayagan, tumaas din ang katayuan ng mga miyembro ng pahayagan. Hindi lamang nila kilala ang lahat ng opisyal sa kabisera, alam din nila ang lahat ng iba pang mga ministro na maaaring pumunta sa korte. Biglang sumugod ang isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na, leftover girl, at sumugod sa opisina ng pahayagan. Natural, hindi sila papayag. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang taong dumarating upang magnakaw ng mga lihim? Anong ginagawa mo dito? Nang makitang napapalibutan si Chu Xia, medyo nagalit din si Merong Shi. Hindi na siya nasisiyahan kay Jingzi, at ngayon ay lalo siyang hindi nasisiyahan. Gustong kainin ng kanyang mga mata si Jingzi. 2 beses na mabilis na umubo si Jingzi. Bumalik na ang presidente. Nang marinig ang boses ni Jingzi, agad na napalingon ang lahat. Itinuro ni Xiongsan si Chu Xia na parang kinikilala niya, President, tingnan mo, naabutan namin ang babaeng ito na nagpapalusot sa labas. Sinabi rin niya na siya ay isang tirang babae, sa palagay ko ay kinukutya niya ako sa pagiging isang tirang lalaki. Mukhang hindi nasisiyahan si Xiongsan nang sabihin niya ang sumusunod. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Jingzi, ito si Saint Yaoyao. Nagtitipon ka ba ng mga tao para salubungin ang santo at ang reyna? Nang matapos magsalita si Jingzi, lahat ay nagbigay pansin. Nang maabot niya ang nakasimangot na si Merong Shi, bigla siyang nagising. Welcome Queen Yaoyao and the Saint. Kabanata 795 Kabanata 802 Shopping, unang update, humihingi ng buwan ng mga tiket. Buti na lang at mabilis na nag-react ang staff ng pahayagan. Binanggit lang ni Jingzi ang kanyang pangalan at naintindihan nila ang ibig niyang sabihin.
Tinanggap nila siya ng may pambabala, lalo na si Xiongsan, na nagsabi rin ito ay isang, maingat na inensayo na maliit na palabas, upang ipakita ang kahigpitan ng pahayagan kay Saint Yaoyao. Alam ng lahat ang katotohanan at walang interes na ituloy ito. Nang maglaon, sa ilalim ng mga tagubilin ni Jingzi, ang mga miyembro ay nagmamadaling naghiwa-hiwalay, habang dinala ni Jingzi sina Merongshi at Chu Xia upang bisitahin ang opisina ng pahayagan. Napag-usapan din ang serye ng mga issue tulad ng kung paano pinagsama-sama ang pahayagan, kung paano mag-print at kung paano ipamahagi. Ipaliwanag itong mabuti sa inyong dalawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na kinasasangkutan ng hinaharap ng Yaoyao Kingdom. Hindi naglakas loob si Merongshi na pabayaan ito. Ang kalungkutan na ngayon lang ay natangay. Pinakinggan niyang mabuti ang paliwanag ni Jingzi at paminsan-minsan ay naglabas ng sariling mga tanong at opinyon, tulad ng isang mag-aaral sa elementarya na gustong matuto. Hanggat ito ay may kaugnayan sa pag-aaral, ang oras ay mabilis na lumipas, at bago mo alam, ang buwan ay nasa mga sanga na. Ang unang gabi pagkatapos ng unang nyebe ay tuluyang lumiwanag. Empress, para lang sa pag-aaral ngayon, di ba? Bagamat dumidilim na ang langit, abala pa rin ang opisina ng pahayagan dahil nag-o-overtime sila para ihanda ang huling issue ng pahayagan bago ang taon, kaya't hindi na namalayan ni Merongshi na huli na. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, tumingin siya sa labas at medyo nagulat. Gabi na ba? Oo, bago mo alam, lumipas na naman ang araw. Nang makita na ang atensyon ni Merongshi ay naakit ng opisina ng pahayagan, nakahinga rin ng maluwag si Jingzi, kailangang maging abala ang aming opisina ng pahayagan sa loob ng ilang araw. Bumalik tayo at magpahinga ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Sinulyapan siya ni Merongshi at mahinahong sinabi, okay. Pagkatapos ay lumabas silang tatlo sa opisina ng pahayagan. Dahil umuulan ng nyebe at napakalaki at maliwanag ng buwan ngayong gabi, hindi madilim sa kalye kahit gabi. Ang nyebe sa mga pangunahing kalye ay matagal nang nalilimas, at ang mga nagtitinda ay nagsilabasan upang mag-set up ng mga stall. Bagamat napakalamig, bumalik sa dati nitong estado ang abala sa Jingzhou City. Ilang araw na lang ang natitira bago ang bisperas ng bagong taon, at lumalakas na ang lasa ng bagong taon. Ang kalye ay napakasigla, ngunit ang kapaligiran sa pagitan ng tatlong tao sa kalsada ay medyo banayad. Hindi nagsalita si Merongshi, hindi rin nagsalita si Jingzi, at si Chu Xia, na nasa gitna nila, ay hindi nang ahas na magsalita. Lumakad siya pasulong sa maliliit na hakbang, na nagiging awkward habang naglalakad. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Chu Xia. Iminulat niya ang kanyang mga mata at itinuro ang mga nagtitinda at mga dumadaan sa kalye, Reyna, noong nasa Yaoyao Kingdom ka noon, hindi mo gustong lumabas ng palasyo sa gabi. Gusto mo bang mamasyal sa kalye at maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao? Bahagyang tumango si Merongshi at walang sinabi. Noong una akong dumating sa Liangzhou kanina, sinabi sa akin ng Reyna na gusto niyang bisitahin ang mga kalye ng Liangzhou. Sa kasamaang palad, napakaraming bagay sa Liangzhou at hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayong nakarating na ako sa Jingzhou, mas maganda ang eksena sa gabi sa kalyeng ito kaysa sa ibang mga kalye. Mas maganda ang lugar, bakit hindi tayo magmadaling bumalik at mamasyal na lang dito? Nakangiting mungkahi ni Chu Xia. Nag-isip sandali si Merongshi, sinulyapan si Jingzi, na may pananabik na subukan, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay. Silang tatlo ay naglalakad sa kalsada. Ang lahat dito ay tila puno ng bago para kay Merongshi. Palagi niyang gustong tumingin at magtanong, at si Chu Xia ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya, kaya tuwing nagtatanong si Merongshi, palaging nagtatanong si Chu Xia. Tumagilid ang ulo niya kay Jingzi. Kaya naman, kumilos si Jingzi bilang tour guide. Sa tuwing tatanungin ni Merongshi si Chu Xia, matyaga niyang ipinaliwanag ito. Sa panlabas, nagsasalita siya para kay Chu Xia, ngunit sa katunayan, para iyon kay Merongshi. Sa sobrang nakakaantig na eksena, talagang ayaw ni Chu Xia na makisali. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang hinawakan ni Chu Xia ang kanyang tiyan, nakasimangot at sinabing, Reyna, medyo hindi komportable ang aking tiyan. Anong nangyayari? Okay lang ba? Bumalik ka, at magiging maayos din. Ekspresyon ni Chu Xia ang bahagyang pamumula ay bumagsak sa mga mata nilang dalawa, at natural nilang naramdaman na siya ay nagtatae, ngunit dahil naroon si Jingzi, nahiya siyang ibuka ang kanyang bibig. Kung ganoon, bumalik tayo. Hindi. Mabilis na ikanaway ni Chu Xia ang kanyang kamay, Reyna, kulang pa ako sa pamimili. Mamili ka muna, at babalik ako. Malapit nang huminto ang pananakit ng tiyan ko. Babalik ako kaagad. Pagkasabi niyon ay hinawakan niya ang tiyan niya at tumakbo nang hindi hinihintay ang reaksyon ni Merongshi. Sa pagtingin sa likod ni Chu Xia, nag-isip si Jingzi. Pagkaalis niya, naging awkward ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Bagamat palakad-lakad pa siya, kapag may nakasalubong si Merongshi na hindi niya maintindihan, masimangot lang siya at makukulong ang bibig, at hindi na magtatanong pa. Gayunpaman, si Jingzi ay nagbubuod ng mga patakaran, at sa tuwing siya ay bahagyang nakasimangot, siya ang nagkukusa na magpaliwanag. Sa oras na ito, sa isang sulok kung saan hindi nakikita ni Jingzi,
ang mga sulok ng bibig ni Merongshi ay mabilis na tataas, at ang ngiti sa kanyang mukha ay napakaliwanag, ngunit ito ay panandalian. Dahil malapit na ang Chinese New Year, sa pagsapit ng gabi, hindi nagiging desyerto ang kalye, bagkus ay nagiging mas masigla. Ang kalye ay puno ng mga tao at nagiging mas masikip. Minsan si Merongshi ay mapipigas sa mga pulutong ng mga taong nagmamadaling pabalik-balik. Pasuray-suray sa paligid. Si Jingzi, na may mabibilis na mata at mabibilis na kamay, ay mabilis na lumapit sa kanya upang alalayan, at pagkatapos ay pinrotektahan siya sa kanyang harapan upang pigilan ang iba na siksikan siya. Medyo kinabahan si Merongshi noong una. Bagamat inaabangan niya ito, dahil sa Cold War kay Jingzi, palagi niyang nararamdaman na nakakahiyang bigla siyang mapalapit sa oras na ito. Ngunit ang katotohanan ay lampas sa kanyang inaasahan. Dahil habang tumatagal, mas dumarami ang mga naglalakad sa kalye. Kahit na pinuprotektahan siya ni Jingzi sa harapan, hindi niya maiwasang magsiksikan ang mga tao sa likod ni Merongshi, kaya napapikit pa rin siya kay Jingzi, at biglang bangulong, Pagkaraan ng ilang sandali, sinipa siya ng kung ano at nahulog sa likod ni Jingzi. Subconsciously, niyakap niya ang baywang ni Jingzi. Well, nang makitang lumingon si Jingzi, bahagyang umiwas ang mga mata ni Merongshi, at medyo namumula ang kanyang mga pisngi, may masyadong maraming tao. Oo, napakaraming tao. Sinulyapan niya ang mapang-akit na si Merongshi. Kasama ng maalinsangang eksena sa gabing ito na may snow, madali para sa mga tao na maging mapusok at nasa sabik. Habang nagsasalita si Jingzi, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Merongshi. Halatang natakot si Merongshi sa kanya, at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, mukhang nalilito. Gumamit ng puwersa si Jingzi sa kanyang kamay, at sa sumunod na sandali, natumba si Merongshi. Sa kanyang mga bisig, masyadong maraming tao, kaya hindi na kami makikisiksik. Marahil ang pagpapaliwanag nito kay Merongshi, o pagpapaliwanag nito sa kanyang sarili, sabi ni Jingzi sa kanyang sarili. Hindi nang ahas na magsalita si Merongshi, at halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa oras na ito. Pakiramdam niya ay dahil lang sa mga naunang pagtanggi, dapat niya itong itulak palayo, ngunit hindi niya magamit ang anumang lakas sa kanyang mga kamay. Sa huli, tahimik lang siyang nakipagkompromiso, ayokong maging ganito. Kaya, sa mga lansangan ng Jingzhou sa gabi, may isang binata at babae, nakasandaw sa isa't isa, naglalakad ng mabagal at banayad sa masikip na tao. Chapter 776 na Chapter 803 Kumakain ka ba nito? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sa mga lansangan ng night market, bukod sa mga stall na nagtitinda ng iba't ibang trinkets, mas marami rin ang mga lugar na nagbebenta ng merienda. Noong unang binili ito ni Jingzi, kahit na si Merongshi ay sabik na sabik sa kanyang puso, tumanggi siya. Marahil, nakikipagkompetensya pa rin siya kay Jingzi. Bagamat siya ay nasa mga bisig ni Jingzi sa sandaling ito walang magagawa tungkol dito, tama ba? Tumanggi din siya, ngunit hindi siya makatanggi, kaya hindi niya kasalanan. Pero kung kakainin mo ang binili niya, hindi ba ito katumbas ng pagyuko sa kanya? Ito ay tiyak na hindi gagana. Sa kabilang banda, bilang isang reyna, siya ay nakatanggap ng maharlikang edukasyon mula sa Yayao Kingdom mula noong siya ay bata pa. Kapag kumakain, dapat niyang bigyang pansin ang pagkain ng hindi nagsasalita at natutulog ng hindi nagsasalita, at kahit na ang mga ngiti ay dapat na ngumiti ng hindi nagpapakita ng kanyang mga ngipin. Hindi matanggap ni Merongshi ang katotohanan na napakaraming tao ang direktang kumakain ng pansit. Halimbawa, hindi niya matatanggap na isuko ang reyna ngayon. Gayunpaman, ipinagkanulo siya ng kanyang mga mata. Nakatitig sa napakaraming espesyal na merienda at nakatingin sa napakaraming mga batang babae na kasama nila sa kalye, nikatikip ang kanilang mga bibig at nakatikim ng masasarap na pagkain, nakaramdam siya ng pananibig para sa mga ito. Gusto mo bang kumain? Bumili si Jingzi ng maraming bagay at nagtanong, hinawakan ang mga ito. Hindi ako kakain. Saglit na nag-alinlangan si Merongshi, ngunit mariin pa ring sinabi. Kung ayaw mong kumain, ako na. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, kinuha niya ang isang piraso ng bagong pritong meatloaf, inilagay ito sa kanyang bibig at sinimulang nguyain. Habang kumakain, hindi ko nakalimutang magkomento, ang crispy meat pie na ito ay mataba ngunit hindi mamantika, at masarap ang lasa. Not bad, not bad. Dahil ako ay lumabas ng madaling araw, at ngayon ay gabi na, ang tiyan ni Merongshi ay wala ng laman. Handa na akong kainin ang masasarap na pagkain sa tabing kalsada, ngunit ngayong mata ko na si Jingzi, 2 beses na tumunog ang tiyan ko. Palihim na natawa si Jingzi sa kanyang puso at mahinahong sinabi, Hoy, kaninong tiyan ang umuungol? Nagkunwari siyang tumingin sa paligid at sinabi sa sarili, baka may nagugutom. Kung hindi ka kumain kapag gutom ka, napakatanga mo. Naikuyom ni Merongshi ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sobrang gutom at galit niya ay gusto niyang patayin si Jingzi sa isang kagat para maibsan ang kanyang galit. Ito. Kinuha ni Jingzi ang isa pang pritong meatball at iwinagayway ito sa harap ng mga mata ni Merongshi, gusto mo bang kainin ito? Hindi. Bago niya masabi ang salitang, kumain, sinamantala ito ng paningin at mabilis na mga kamay ni Jingzi.
Ibinuka ni Merongshi ang kanyang bibig, kinuha ang meatball at diretsyong isinubo. Nanlaki ang mga mata ni Merongshi na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Nang sumunod na sandali ay ibubuka na niya ang kanyang bibig, na para bang gusto niya itong isubo. Siya ay sapilitang pinakain, paano siya mailuwan ni Jingzi? Walang tigil, inabot ni Lightning at tinakpan ang cherry mouth ni Merongshi. Lalong nanlaki ang mga mata ni Merongshi, sumayaw siya at sinampal si Jingzi ng tuloy-tuloy. Pagkatapos niyang lunukan lahat, binitawan ni Jingzi ang kanyang bibig at nakangiting sinabi, dahil kinain mo na lahat sa bibig mo, bakit iluluwa? Sayang. Binawi niya ang kanyang kamay, inilagay sa pagitan ng kanyang ilong at inamoy iyon. Ang malabo at kakaibang halimuyak na iyon ay kasing comfortable ng malambot na hawakan, naisip ni Jingzi na may nostalgia. Nang makita ang mga kilos ni Jingzi, paanong hindi alam ni Merongshi ang kanyang ginagawa? Biglang namula ang kanyang mukha sa kahihiyan, at nagmura siya sa kanyang puso, ikaw ay isang bastardo. Gayunpaman, bakit ako nakaramdam ng sobrang saya at the same time? Sino ang magsusuka? Matiim pa ring tinitigan ni Merongshi si Jingzi. Ikaw, kung hindi ko tinakpan ang bibig mo, nailuwa mo na ang bola-bola. Makatuwirang sinabi ni Jingzi. Bubuksan na sana ni Merongshi ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa umuusok na mga croquette sa kamay ni Jingzi, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig at inabot ang kamay upang kunin ang mga croquette. Nang makita ito ni Jingzi, ayaw niyang pigilan siya. Sa halip, nakangiti niyang sinabi mo pa rin na hindi mo ito kakainin. Hindi ko ito inaamin sa aking puso, ngunit ang aking bibig ay napaka-well. Bago pa siya makatapos magsalita, ang mga croquette na pinulot ni Merongshi ay naipasok na sa kanya. Sa bibig niya, wala siyang pakialam noong una. Nang pumasok ang meatball sa kanyang bibig, kumagat siya at napagtantong nasusunog ito. Dahil ang mga bola-bola ay pinirito, ang lahat ng init ay selyado sa mga bola-bola. Kung kakagatin mo ito, lahat ng init sa mga bola-bola ay sasabog agad, na talagang mainit. Ang kanyang hindi malay na aksyon ay buksan ang kanyang bibig at iluwa ito, ngunit si Merongshi ay sumunod sa kanyang halimbawa at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang malambot na maliliit na kamay. Si Jingzi, na orihinal na sobrang init, ay biglang nabawasan ang init sa oras na ito at kinuha ang mga bola-bola pagkatapos kumain, dinilaan din niya ang mabango at makinis na maliit na kamay. Ikaw. Inaasahan ni Merongshi ang eksena ng paglundag-lundag ni Jingzi na nasunog. Sa halip, dinilaan siya nito. Nagulat at nagalit si Merongshi. Anong ginagawa mo? Mas naging maluwag ang tono ni Merongshi na parabang nahawa sa nakaka-relax na kapaligiran sa paligid. Kumain ng meatballs. Nakangiting sabi ni Jingzi, nakalimutan mo ba ang mga meatball na pinakain mo sa akin? Kung kumain ka ng meatballs, kakain ka ng meatballs, ikaw. Si Merongshi ay hindi kasing kapal ni Jingzi, kaya't hindi niya masabi ang, bakit mo ako dinilaan, kahit na ano, kaya't iniunat niya ang kanyang kamay upang panasan ang isang dakot ng laway sa kanyang damit upang panasan ang laway. Ngunit pagkatapos ay naisip ko muli at naramdaman kong hindi ito nararapat, kaya't hinayla ko ang robe ni Jingzi at kinuskos ito ng ilang beses bago ako nasiyahan. Sa episode na ito, tuluyan nang bumitaw si Merongshi. Susunod, kahit anong merienda ang binili ni Jingzi, lalaban siya ng ilang kagat. Kahit na walang binili si Jingzi, itutulak niya si Jingzi na bilhin ito, na inilalabas ang buong potensyal ng isang babaeng namimili. Busog ka na ba? Pagkatapos maglakad mula sa kalye hanggang sa dulo, kinain na niya ang lahat ng merienda. Sa pagtingin kay Merongshi na mukhang nasisiyahan, naramdaman ni Jingzi ang hindi maipaliwanag na init sa kanyang puso at nagtanong ng nakangiti. Busog na ako. Sa oras na ito, si Merongshi ay nakaramdam ng pagkapahiya nang hawakan niya ang kanyang nakaumbok na tiyan. Pag napuno na tayo, balik tayo. Oo. Bahagyang sumang-ayon si Merongshi, at pagkatapos ay sumunod kay Jingzi, naglalakad pabalik mula sa pangunahing kalye at papunta sa eskinita. Kaiba sa mga pangunahing kalye, ang nyebe sa ilang eskinita ay hindi malinis, at ang snow crunches kapag lumakad ka sa mga ito, na tila ang gabi ay mas tahimik. Naglakad si Jingzi sa harap, sumunod si Merongshi sa likod. Hindi malayo o malapit ang dalawa, isang hakbang lang ang pagitan. Aray! Ibinaba ni Merongshi ang kanyang ulo at nag-iisip ng ligaw. Biglang huminto si Jingzi. Tinamaan niya ang likod ni Jingzi, nadulas at nahulog sa gilid. Si Jingzi ay may mabilis na mga mata at mabilis na mga kamay at mabilis na hinayla siya sa kanyang mga bisig. Ang hindi inaasahang haplos na ito ay tila nagbigay ng lakas ng loob kay Merongshi. Sa pagkakataong ito nang nakahawak siya sa mga bisig ni Jingzi, hindi na siya nahihiya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang maliit na ulo at tinitigan si Jingzi na may nagbabagang mga mata. Tatanungin mo ba ako mamayang hapon? Well, matapos marinig ito, naging seryoso rin si Jingzi. Posible kayang payag siya. Ngunit kapag iniisip ko ito, pakiramdam ko ay medyo imposible. Bagamat malaki ang kapangyarihan ng pag-ibig, ito ay napakaliit kumpara sa hari ng isang bansa. Posible bang talagang handa siyang isuko ang Yayo Kingdom para sa kanyang sarili? Chapter 777 Chapter 804 Nasusuportahan mo ba ako?
Unang update, humihingi ng buwanang tiket. Sa totoo lang, sa simula, hindi ako payag na maging reyna. Kaya bumulong si Merong Shi kay Jingzi. Dahil sa tradisyon ng Yaoyao Kingdom, nagsilang ng maraming anak ang dating Saintess, at isa na rito si Merong Shi. Ngunit sa simula, wala siyang balak na ipaglaban ang trono. Noong nasa korte siya, gusto lang niyang humingi ng benepisyo para sa mga tao at magsalita para sa kanila kahit saan. Kung tungkol sa reyna, hindi niya naisip ang tungkol dito, at hindi niya gusto ang ganoong uri ng pidgel na buhay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya naging carefree gaya noong siya ay isang prinsesa. Ngunit ang buhay ay maaaring maging napakadrama minsan. Dahil sa kanyang hindi pagtatalo at sa kanyang kabaitan sa mga tao ng Yaoyao, nakakuha siya ng maraming puntos sa mata ng matandang reyna Yaoyao, kaya tinanggihan ng matandang reyna ang lahat ng opinyon at itinaguyod siya bilang bagong reyna. Dahil dito, ang kanyang mga kapatid na babae ay medyo kritikal dito. Pagkatapos niyang umakyat sa trono, paulit-ulit silang gumawa ng kaguluhan para sa kanya, kaya nang iminungkahi niyang pag-isahin si Angguo upang labanan ang kanlurang Xinjiang, lahat sila ay tinutulan ito. Kaya naman, walang choice si Merong Shi kundi pumunta sa Angguo para magpakasal sa pagkakataong ito. Kung hindi niya makuha ang tulong ni Angguo, may isip ang kanyang kapalaran na bumalik sa Yaoyao Kingdom. Gayunpaman, ngayong naging reyna na siya, wala na siyang unang pagtutol. Ang gusto niya ngayon ay tulungan ang Yaoyao country na lumaban para sa mga taon ng kapayapaan at oras para sa kaunlaran. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Jingzi. Sa orihinal, ang pinakamalaking hadlang sa pagitan nila ni Merong Shi ay ang kanyang katayuan bilang reyna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito ang reyna na gusto niyang maging, kaya madali iyon. Pagkatapos magsalita ni Merong Shi, nagkwento rin siya tungkol sa mga nangyari sa palasyo noong bata pa siya. Kinasusuklaman niya ang ganoong uri ng intriga sa buhay, ngunit hindi niya akalain na balang araw ay magiging ubod siya ng ganoong intriga. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang nakahinga ng maluwag. Sa pagtingin kay Jingzi, wala na siyang kay-abangan, sama ng loob o kawalang interes na nararamdaman niyang libu-libong milya ang layo mula sa iba. Parang tuluyang nailabas ang depresyon at pagpipigil sa kanyang puso at bumalik na siya sa normal. Hindi ko sinabi kahit kanino ang mga bagay na ito. Nasaan si Chu Xia? Si Chu Xia ay kasama ko mula noong siya ay bata. Naranasan niya ang mga bagay na ito tulad ko, kaya hindi na kailangang sabihin sa kanya, at hindi ko masabi sa kanya. Merong Shi he shook his head with a rare smile at medyo gamaan ang pakiramdam. Ngayong nailabas ko na lahat ng bagay na pinigilan sa puso ko sa loob ng maraming taon, biglang gamaan ang pakiramdam ko. Hindi nag-abala si Jingzi at nakangiting tumango. Pagkatapos ay tumingin muli. Biglang gamaan ang pakiramdam ko. Hindi nag-abala si Jingzi at nakangiting tumango. Pagkatapos ay tumingin muli si Merong Shi, ang kanyang mga mata ay nagniningning at gumagalaw sa likuran ng puting nyebe. Tinatanong mo ako kung payag ako. Kung sasabihin kong oo, gagawin mo bang? Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, hindi na siya nakapagsalita pa. Dahil pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig, iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay sa kanyang payat at malambot na baywang, at pagkatapos ay may bahagyang pagsusumikap, idiniin ni Merong Shi ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, hinawakan ni Jingzi ang maliit na mukha ni Merong Shi at inilapit ang kanyang bibig dito. Hinalikan siya ni Zhang gamit ang kanyang nakakaakit na maliit na cherry mouth. Ang orihinal na nakabukang bibig ni Jingzi ay hinarang ni Jingzi. Ang nakaharang din ay ang mga salitang nakabara sa lalamunan ni Merong Shi, kaya hindi na ito makapagsalita. Dahil ibinuka niya ang kanyang bibig, pagkatapos siyang halikan ni Jingzi, gising na gising si Merong Shi sa sandaling iyon kaya itinulak niya ito palayo. Huminga ng malalim, sinabi ni Merong Shi na hindi nasisiyahan, may itatanong ako sa iyo, ano ang ginagawa mo? Hindi seryoso. Ang ganitong seryosong paksa ay biglang naputol ni Jingzi, at maliwanag na hindi nasisiyahan si Merong Shi. May tinanong ka sa akin, at sinasagot ko. Sinasagot mo ba? Puno ng mga tanong ang mukha ni Merong Shi. Oo. Ngumiti si Jingzi at sinabing, tinanong mo ako kung ano ang gagawin ko kung papayag ka, di ba? Tumango si Merong Shi. Kaya, sabi ni Jingzi, at saka muling umakyat. Sa ilalim ng titig ni Merong Shi, muli niya itong hinalikan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malumanay ito kaysa dati, habang ang mga kamay ay nasa makinis at patag na likod ni Merong Shi. Marahan siyang hinaplos, tila banayad at romantiko ang lahat. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Merong Shi. Nang sabihin niyang, oo, sinasabi ni Jingzi sa kanyang sarili ang kanyang saloobin sa ganitong matalik na paraan. Sa sandaling ito, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Merong Shi sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng mababang pagpapahalaga sa sarili, galit, at ayaw tanggapin ang mga kahihinatnan noon. Halatang magaling siya sa lahat, pero bakit paulit-ulit siyang tinanggihan ng taong may nararamdaman siya? Ngayon sa wakas ay naunawaan niya na hindi sa wala itong nararamdaman para sa kanya, ngunit natatakot siya sa pagkakakilanlan ng reyna. Sa sandaling ito, umiyak siya sa tuwa, at tumugon kay Jingzi sa sarili niyang paraan ng walang anumang pagtutol.
Siya ay itinulak palayo ni Merongshi ngayon lang, kaya sa pagkakataong ito ay maingat na humalik si Jingzi, sinusubukang gamitin ang pinakamagiliw na paraan upang bigyan si Merongshi ng isang nakakaaliw na halik, kaya hindi siya pumapayag na gumamit ng puwersa kapag humahalik, kaya natural na hindi na ito katulad ng dati. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang niyakap ni Merongshi ang kanyang leeg, pagkatapos ay idiniin ng mahigpit ang kanyang katawan, at masigasig na tumugon sa kanyang bibig. Bagamat baguhan pa rin si Merongshi, marami na siyang karanasan sa paghalik, kaya alam niya kung ano ang gagawin para maging komportable ang lalaking nasa harapan niya. Ang ikinamulan niya ay alam din niyang hindi lang siya ang comfortable. Sa masigasig na tugon ni Merongshi, ang kanyang mga kamay ay natural na hindi na milalagay ng tapat. Sa halip, nagpatuloy silang gumala at dumausda sa harap ni Merongshi. Sa wakas ay nakabawi si Merongshi at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak si Jingzi palayo. Pagkatapos ay huminga siya ng mabigat at ang kanyang mga mata ay kasing akit ng seda. Nang makita ang mga mata ni Jingzi na puno ng pagkalito, pinandilatan siya ni Merongshi, tinatanong lang kita kung ano ang gagawin mo kung papayag ako. Ngunit hindi ko pa sinasabi kung payag ako o hindi. Kung gayon payag ka ba o hindi. Bueno, nag-isip sandali si Merongshi at sinabing, masyado pang maaga para sabihin kung payag ako o hindi. Bagamat hindi ko gusto. Para maging reyna, nasa posisyon na ako at kailangan kong isipin ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ng hari ng isang bansa. Kung bigla akong tumigil sa pagiging reyna, ano ang mangyayari sa pakikipagtulungan ko kay Angwo? Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, hanggat ang kooperasyon ay nasa tamang landas, kahit sino man ito. Bilang isang reyna, ang mga bagay na ito ay isasagawa ng hakbang-hakbang. Ayan na. Sinulyapan siya ni Merongshi at sinabing, ngunit ang mga bagay na ito ay matatapos lamang pagkatapos bumalik sa Yayao Kingdom. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Yayao Kingdom. At saka, kung ayaw ko talagang maging reyna, susuportahan mo ba? Ako. Chapter 778 Chapter 805 Hindi siya proactive. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sa pagtingin sa mga mata na umaasa ni Merongshi, biglang naalala ni Jingzi ang isang pelikula, at pagkatapos ay seryosong sinabi, susuportahan kita. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, hindi mo ba nakita ito ngayon lang? Ngayon ako ay isang pangalawang antas na opisyal, at mayroon din akong isang pahayagan, siyang residence at negosyo ng tindahan ng alak. Ano ang problema sa pagpapalaki ng isang babae para sa iyo? Para sa akin lang ba ito? Itinaas ni Merongshi ang kanyang ulo at tahimik na sinabi, sandali na hindi nakapagsalita. Bagamat may nararamdaman siya para kay Jingzi, si Merongshi ay tumira sa palasyo mula noong siya ay bata pa at isa pa ring reyna. Wala siyang karanasan o ugali na maibabahagi sa iba, kaya kapag naisip niya na kung magiging babae siya ni Jingzi, kailangan niyang makasama ang ibang babae. Hindi maiiwasan na maramdaman niya. Medyo nakaramdam ako ng hindi komportable, kaya naging maasim ang mga salita ko. Kaya naman, bumantong hininga si Merongshi at nagsabi, sa totoo lang, hindi lang tanong kung gusto kong maging reyna. Kahit hindi ko gawin, hindi ko ibibigay sa kanila. Mga kapatid na babae ni Merongshi, upang makipagkompetensya para sa trono, si Merongshi ay lubos na nadismaya sa kanila. Kahit na hindi siya maaaring maging reyna, hindi niya maaaring hayaan na sila ang pumalit. Iyon ay magiging masyadong irresponsible sa mga tao ng Yayao Kingdom. Kaya, ang pagtutulungang ito para maitatag ang embahada ay dapat maging matagumpay. Hanggat ang kooperasyong ito ay nasa tamang landas, kaya kong ibigay ang trono ng may kumpiyansa. Sa panahong iyon, nang walang mga hadlang sa pagkakakilanlan ng reyna, maaari kong pakasalan ng sinumang gusto ko, kahit saan ko gusto. Walang sinuman ang makakakontrol nito. Masayang sabi ni Merongshi, ngunit medyo hindi komportable si Jingzi. Tila itinuring niya ang pakikipagtulungan bilang isang bargaining chip. Para ay blackmail ang sarili mo. Kahit na hindi niya iniisip, naramdaman ni Jingzi ang kahulugan na ito at nakaramdam siya ng hindi komportable, kaya nakaramdam siya ng kaunting panlulumo. Hindi ito napansin ni Merongshi, at ginamit pa rin ang tono ng isang maliit na batang babae ngayon, kalahating masungit at kalahating nag-uutos, kaya, hindi pa ako sumasagot ng oo. Huwag kang gumawa ng anuman. Oh, okay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagtanto ni Merongshi na may mali. Dati, kahit na tinanggihan siya ni Jingzi, tawa pa rin siya ng tawa kapag kasama niya at madalas siyang sinasamantala, ibig sabihin, nasa puso niya siya noong mga oras na iyon, pero napilitan lang siya sa pressure ng realidad. Ngunit ngayon, ang ugali ni Jingzi ay nakakagulat na walang pakialam, na labis na ikinatakot ni Merongshi. Siya ba ay galit? Kahit reyna siya, hindi pa siya nai-inlove, kaya saglit, naliligaw siya. Actually, nakaisip na ako ng paraan. Gusto kong mamuhay ng mas mabuting buhay ang mga taga-Yayaw, maging reyna man ako o hindi, dahil nangako ako sa kanila. Ngunit hindi makukuha ng mga taong ito ang trono. Gusto kong ipaubaya ito kay Chuxia, ngunit makakatakas ako kapag kinuha ni Chuxia ang kapangyarihan. Anong ibig kong sabihin? Naiintindihan mo ba? Maingat na sabi ni Merongshi.
Naiintindihan ko, ngayon lang ba ayaw mo? Mahinahong sabi ni Jingzi, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Hindi ka ba nagpapanggap na reserve? Pagkatapos ay tuturuan kita ng leksyon sa pagkakataong ito at tingnan kung maglakas loob kang magpanggap muli sa hinaharap. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ko munang bumalik sa Yayaw Country at ayusin ang lahat ng usapin ng pagtutulungan bago kita makausap. Oo, naiintindihan ko. Hindi ko ito magagawa ng lantaran hanggat hindi mo binibitawan ang trono. Tama. Seryoso at same time na tumango si Jingzi, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang lahat at iginagalang ko ang iyong mga iniisip. Hindi na ako muling susundan hanggang sa matapos mo ang lahat ng mga bagay sa Yayaw Country. Katulad ng dati, hinawakan kita. Ibinuka ni Merong Shi ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob na sabihin, hindi ko sinasadya iyon. Hindi ba't diretso lang iyon sa kanya at umaasa na hawakan kanya? Ano ang orihinal na magandang bagay, bakit ito nauwi sa ganito? Ibinaba ni Merong Shi ang kanyang maliit na ulo, kasing lungkot ng galit na maliit na manugang, at sinundan si Jingzi sa maliliit na hakbang. Ilang araw na lang ang natitira sa Jingzhou. Gusto niyang alagaan ang mga ilang araw na ito. Bagamat madalas itong maglaro at magsamantala, nananabik pa rin siya sa kanyang puso. Ngayon siya ay tulad ng isang piraso ng kahoy at hindi ng ahas hawakan siya. Halos mapaiyak si Merong Shi. Hindi. Konting-konti na lang ang natitira sa akin, hindi ako pwedeng maging passive. Kinagat ni Merong Shi ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay mabilis na sumunod, naglalakad ng magkatabi kasama si Jingzi sa manipis na nyebe sa eskinita, pagkatapos ay tahimik na inabot at hinawakan ang kamay ni Jingzi. Mock up. Napangiti si Jingzi sa loob, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon at sinasadya niyang ilipat ang kanyang kamay sa gilid. Hindi pa nang hinaan ng loob si Merong Shi. Kinagat niya ang kanyang labi, saka inabot at hinawakan ang kamay ni Jingzi. Sa pagkakataong ito ay gustong umatras ni Jingzi, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Merong Shi, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at hindi na niya hinayaang umiwas muli. Walang nagsalita sa kanilang dalawa, magkahawak lang sila ng kamay to be precise, si Merong Shi ang humawak sa kamay ni Jingzi at naglakad sa mga eskinita. Paminsan-minsan, masayang dumaraan ang mga bata, at lumiit si Merong Shi patungo kay Jingzi. Ang pag-urong, ang ganitong uri ng intimacy pagkatapos na, kumpirmahin ang relasyon, ay nakaranas ng ibang pakiramdam kay Merong Shi. Sayang at hindi man lang siya nagkusa. Nandito na tayo. Naglalakad palabas sa huling eskinita, lumitaw sa harapan nila ang Wen Xiangju kasama ang mga madilim na ilaw nito at masikip na tao. Oh, naapektuhan ni Jingzi ang mood ni Merong Shi, at medyo nanlumo siya. Kasabay nito, nag-aalala rin siya tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Palagi niyang nararamdaman na dahil sa kanyang pagtanggi kaya naging ganito si Jingzi, ngunit talagang nahihiya siyang magsabi ng anumang bagay na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang bagay. Halika. Nang makitang nasa harapan niya si Wen Xiangju at kahit ang kilos ng aktibong paghawak sa kamay niya ay nawala, talagang hindi ako komportable. Pumayag man siya, hindi pa rin niya ibinaba ang kamay. Young Master. Sa oras na ito, ang boses ni Zhang Xiaoyu ay nagmula sa harapan. Siya ay orihinal na tatawagan siyang MS, ngunit kung isa sa alang-alang na napakaraming tao sa paligid, lalo na si Reyna Yayaw, kailangan niyang baguhin ang kanyang tono. Xiaoyu, bakit ka nandito? Matapos makita si Zhang Xiaoyu, binitawan ni Merong Shi ang kamay ni Jingzi at pinanood siyang maglakad papunta sa gilid ni Zhang Xiaoyu. Binabalik-balikan pa rin ang kanyang mga mata si Zhang Xiaoyu, na para bang umi-score siya. Nakilala ni Merong Shi si Zhang Xiaoyu kahapon. Nang dumating siya kasama si Zhou Xining, tila ipinakilala siya bilang tindera ng Wen Xiangju. Hindi niya ito isinasapuso sa oras na iyon dahil katabi niya si Zhou Xining. Parehong sa figure at hitsura, siya ay malayo. Hindi niya maihahambing kay Zhou Xining, kaya hindi siya pinansin nito. Nang muli siyang makita, hindi pinansin ni Merong Shi. Kung ikukumpara kina Su Mochen at Zhou Xining, maaari siyang pantay-pantay, ngunit kung ikukumpara kay Zhang Xiaoyu, maaari siyang manalo ng buo. Ngunit nang makita ang hitsura sa mga mata ni Zhang Xiaoyu nang tawagin niya si Jingzi, at ang lamang sa mukha ni Jingzi nang lumapit ito sa kanya, nakaramdam siya ng krisis. Minamaliit mo ang kalaban. Tumingin muli si Merong Shi kay Zhang Xiaoyu at nalaman na si Zhang Xiaoyu ay talagang hindi kat-anji tangi kumpara sa kanya. Habang ang kanyang tiwala sa sarili ay napakalaki, siya rin ay nagtaka, paano niya siya nahok. Kabanata 779 na Kabanata 806 na pang-aakit sa aking asawang lalaki. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Nang marinig ang mga sabik na tanong ni Jingzi, naramdaman ni Zhang Xiaoyu ang kanyang pag-aalala para sa kanya mula sa kanyang mga mata, at bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang puso. Matagal na siyang nakatayo sa nyebe noon, at napakainit ng pakiramdam niya. Sulit. Kaya tumawa siya at sinabi, orihinal, naghihintay ako sa bahay kasama ang pangalawang kapatid na babae. Dumating ang young master, ngunit pasado 12:00 ng tanghali at hindi umuwi ang young master.
Nag-alala ang pangalawang kapatid na babae, kaya bumalik siya sa Prime Minister's mansion at nagtanong kay Prime Minister Zhu, at pagkatapos ay nalaman niya na ang Young Master ay inatas ang misyon ng kanyang kamahalan. Sa pagsasalita tungkol sa misyon, tumingin si Zhang Xiaoyu kay Merongshi sa tabi ni Jingzi. Oo naman, siya ay isang stoner. Bilang isang babae, nakaramdam ng matinding inggit si Zhang Xiaoyu. Nakilala niya si Merongshi kahapon, ngunit hindi siya ang babae ni Jingzi noong panahong iyon. Kasabay nito, ang mga affair sa pagitan nina Merongshi at Jingzi ay mga alingaw-ngaw lamang, kaya hindi siya masyadong nag-isip. Ngunit pagkatapos ng isang gabi, ang sitwasyon ay ganap na nagbago. Siya ay naging babae ni Jingzi, at pagkabalik ni Zhu Xining mula sa Prime Minister's mansion, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Jingzi na kasama ni Merongshi. Sa ilalim ng brainwashing ni Zhu Xining, naging maingat din si Zhang Xiaoyu kay Merongshi. Kung gusto mong akitin ang asawa ko, kailangan mo munang makalusot sa akin. Nang makitang hindi na bumalik si Jingzi, nakipag-usap si Zhu Xining kay Zhang Xiaoyu na ang isa sa kanila ay mananatili sa bahay at ang isa ay pupunta sa Wenxiangju. Kung uuwi muna si Jingzi, magpapadala si Zhu Xining ng isang tao para ipaalam kay Zhang Xiaoyu para makauwi na siya. Kung susundin ni Jingzi si Merongshi sa Wenxiangju, dapat tingnang mabuti ni Zhang Xiaoyu si Jingzi at iuwi siya. Ang dalawa sa kanila ay lubos na binantayan laban kay Merongshi, hindi gaanong mahalaga kaysa kay Su Mochen. Napangiti si Jingzi ng matamis, oo, inayos ng kanyang kamahalan ang isang gawain sa korte at hiniling sa akin na dalhin si Reyna Yayaw upang bisitahin at mag-aral sa opisina ng pahayagan. Katatapos ko lang ng trabaho. Tumango si Zhang Xiaoyu at mahinang sinabi, alam din ni Xiaoyu na abala ang Young Master. Ang mga bagay sa labas ay maliliit na bagay lang, kaya haharapin mo na lang. Ang mga malalaking bagay sa bahay ay mahalaga. Basta huwag kalimutan ang Young Master. Nagulat si Jingzi kay Zhang Xiaoyu, ang mga salita ay naglalaman ng isang agresibong tono. Masyado siyang defensive at hindi talaga tumugma sa personalidad ni Zhang Xiaoyu. Hindi akalain ni Jingzi na masasabi niya ito. At nang matapos siyang magsalita ay sumama ang mukha ni Merongshi. Maliit na bagay. Hawakan. Ayos lang sana kung hindi niya ito sasabihin sa harap niya, pero ngayon sa harap niya, hindi ba sinasadya niyang bugbugin siya? Wala sa magandang mood si Merongshi dahil sa sadyang pagpapabeya ni Jingzi. Ngayong na-provoke siya ni Zhang Xiaoyu, lalo pang nadagdagan ang galit niya. Dahil sinasadya ni Jingzi na ikinairita si Rongshi at gusto niyang siya ang magkusa. Ngayong biglang nakialam si Zhang Xiaoyu, ito ay itinuturing na isang pabor sa kanya. Na may kalmadong mukha, itinuro niya si Merongshi at sinabi, Xiaoyu, nais kong ipakilala sa iyo, ang reyna ng kaharian ng Naiyuyao. Ang gawaing itinalaga sa akin ng kamahalan ngayon ay dalhin ang reyna upang bisitahin at mag-aral. Tumawa si Zhang Xiaoyu at yumuko. Sinabi niya, nakilala ni Xiaoyu ang reyna. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jingzi, ngunit hindi mo na kailangang ipakilala sa akin, dahil nakilala na ni Xiaoyu ang reyna kahapon ng dalhin ng pangalawang kapatid na babae ang reyna, at ang tirahan ng reyna ay kay Xiaoyu. Ikaw at ang iyong pangalawang kapatid na babae ang nag-ayos nito ng magkasama. Pagmamalaki ni Zhang Xiaoyu. Bahagyang itinaas ni Merongshi ang kanyang kilay at ngumiti, ano ang pangalan ng babaeng ito? Kakausap ko lang si Zhu Shiren kahapon, ngunit hindi ko masyadong pinansin ang babaeng ito. Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig. Zhang, lahat ng pagmamataas na naramdaman niya ay sinakal pabalik ng mga salita ni Merongshi. Mayroon bang mas masahol pa sa hindi pinapansin? Naningkit ang mga mata ni Merongshi, sa tingin mo ba ikaw si Zhu Xining o Su Mochen? Babae lang siyang nagbabantay sa tindahan ng iba, hindi ko siya sineryoso. Nang makita si Zhang Xiaoyu ay napaawang ang kanyang mga labi at walang sinabi, si Merongshi ay lihim na natuwa. Hindi pa hamupa ang galit sa kanyang puso, at handa siyang turuan ng leksyon ang batang babae na ito. Isang tindera, paano mo ako kakausapin? Kapag natapos ko ang trabaho ko sa Yayaw Kingdom, kapag dumating na tayo sa puntong iyon, kailangan mo pa akong tawaging boss lady. Anuman ang hitsura o katayuan ni Zhang Xiaoyu, si Merongshi ay hindi nakaramdam ng kaparehong pressure gaya noong nakita niya si Zhu Xining o Su Mochen, kaya nakaramdam siya ng kaunting paghamak. By the way, girl, hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ang ibig sabihin ng pag-aalaga sa kanya ng tindahan ay may kakayahan ka, di ba? Napakurap si Merongshi, at ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay ang kumatok kay Zhang Xiaoyu at ipaalala sa kanya na, bantayan ang tindahan. Bilang isang babae, parang utusan lang siya, paano niya may kukumpara sa kanya? Hindi lang si Merongshi ang minamaliit ang kalaban, kundi pati si Zhang Xiaoyu. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, paano kaya hinahayaan ng isang maaaring maging reyna na ay bully siya ng iba? O baka naman naging babae siya ni Jingzi at biglang namamaga. Noong nakaraan, mararamdaman ni Zhang Xiaoyu na mababa kung marinig niya ang isang tao na nag-aabala tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang pagkakakilanlan ng babae ni Jingzi, binibigyan siya nito ng malaking kapangyarihan. Kaya't ngumiti siya at sinabi, mukhang napakaranggal ng reyna para kalimutan ang mga bagay. Ang batang babae ay tinatawag na Zhang Xiaoyu, at isa nga siyang tindera.
Ang Wen Xiangju na ito ang tinitingnan ko. Pagkasabi nito, lumingon si Zhang Xiaoyu at itinuro si Wen Xiang sa likod niya. Ju, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang mga tindahan na binisita ko ay hindi lamang Wen Xiangju, kundi pati na rin ang Zhangja Winery. Mula ngayon, bibisitahin ko rin ang lahat ng Zhangja Winery at Wen Xiangju sa Angwo. Siyempre, tinutulungan ko ang Young Master. Tingnan mo. Kapag nakipag-away ang mga babae, napakalakas nila. Si Zhang Xiaoyu ay kadalasang napakatahimik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita ng anumang takot sa entablado. Sa isang sandali, naramdaman pa ni Jingzi ang aura ni Zhou Xining sa kanya. Tila pagkatapos na manatili sa pangalawang kapatid na babae ng mahabang panahon, siya ay hindi namamalayan na nahawahan ng pangalawang kapatid na babae. Nang makitang hindi nag-react si Merong Shi sa kanyang mga sinabi, ngumiti si Zhang Xiaoyu at nagpasyang ituloy ang tagumpay. Nga pala, dahil madalas nakakalimutan ng Reyna ang mga bagay-bagay at may masamang alaala, gusto ni Xiaoyu na paalalahanan ang Reyna ng ilang salita. Tungkol naman sa Young Master ko, kagagaling lang niya sa Liangzhou. Halos 2 buwan na siyang pabalik-balik. Kakabalik niya lang sa Jingzhou. Pagod na pagod ako pagkatapos ng 2 araw. Nang sabihin niya ito, tumingin si Zhang Xiaoyu kay Jingzi, ang kanyang boses ay hindi lamang malumanay, ngunit may halong matinding pag-aalala. Hindi kayang pek-ay ni Merong ang ganitong emosyon. Natigilan si Shi matapos itong marinig. Hindi kaya, babae niya rin siya. Ang dahilan kung bakit siya natigilan ay naramdaman ni Merong Shi na maging ang magkapatid na Zhou Xining at Liu Jinghong, o ang magkapatid na Su Mochen at Su Xiaoxiao, anuman ang anyo, hitsura, ugali o pagkakakilanlan, lahat sila ay kakaibang nilalang, at ilang beses din siyang tinanggihan ni Jingzi, kaya natural na naramdaman niyang napakataas ng pamantayan ni Jingzi para sa mga babae. Ngunit bakit ito si Zhang Xiaoyu? Kahit na siya ay talagang isang kagandahan, walang kakaiba sa kanyang figure o hitsura. Kaakibat ng kanyang abang kalagayan, napakunot-no si Merong Shi at nakalimutan pang magsalita. Kabanata 807 hayaan siyang gumawa ng isang bagay. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Hindi alam ni Zhang Xiaoyu kung ano ang iniisip ni Merong Shi. Siyempre, anuman ang iniisip niya ngayon, walang pakialam si Zhang Xiaoyu. Ang kailangan lang niyang gawin ay tapusin ang kanyang mga salita. Bagaman ang kanyang kamahalan ay nag-ayos ng isang gawain para sa aking batang Panginoon, ang Reyna ay mas mabuting magpakita ng simpatiya sa pagsusumikap ng aking Young Master. Kapag bumisita ka sa opisina ng pahayagan, maaari kang makahanap ng isang tao mula sa opisina ng pahayagan na magdadala sa Reyna. Kung naramdaman ng Reyna na hindi nararapat na hayaan ang ibang mga lalaki na manguna, maaari namang isama ni Xiaoyu ang Reyna, pagkatapos ng lahat, pamilyar ako sa opisina ng pahayagan. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo. Siya ay dating, acting, na tindera ng Zhangja Winery at Wen Xiangju, ngunit ngayon ay kay Jingzi na siya. Babae, lohikal na sa kanya rin ang opisina ng pahayagan. Siyempre, hindi ito big deal sa Queen, kaya pinaalalahanan lang siya ni Xiaoyu. Sino ka sa tingin mo? Itinikom ni Merong Shi ang kanyang mga labi at walang sinabi. Si Chu Xia, na lumabas ng gusali, ay nakinig. Ang mga salita ni Zhang Xiaoyu, na sinamahan ng galit na ekspresyon ni Merong Shi sa sandaling ito, ay nagpasabog kay Chu Xia sa isang iglap. Ikaw, isang waitress sa isang restaurant, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap ang ating Reyna ng ganito? Kailangan mo bang mag-alala kung ano ang gustong gawin ng ating Reyna? Sa sinabi nito, lumapit na si Chu Xia kay Merong Shi at tumayo sa harapan niya, parang gusto niyang tumayo para sa kanya. Bilang isang santo, ang sitwasyong ito ay talagang karaniwan. Ang lahat ng mga santo ng Yayao Kingdom ay bihasa sa martial arts, na kailangan nilang sumugod kaagad sa harapan kapag ang Reyna ay nasa panganib. Natigilan si Zhang Xiaoyu sa biglaang pag-atake ni Chu Xia. Habang nakatulala pa rin siya, naglakad si Jingzi. Sa pananaw ni Merong Shi, walang mali sa ugali ni Chu Xia. Pagkatapos ng lahat, siya ang maringal na Reyna Yayao. Kahit sino ay magagalit ng gusto kung siya ay itinulak sa ganoong lawak ng isang babae na walang anumang opisyal na posisyon o background. Makatwiran at walang problema ang ganting atake ni Chu Xia. Ngunit si Jingzi ay nakatayo sa gilid ni Zhang Xiaoyu, o sa halip ay sa gilid ng kanyang babae, kaya nagkaroon ng problema. Hinayla niya si Zhang Xiaoyu sa likod niya at hinarangan siya sa harap niya. Tumingin siya kay Saint Yayao at sinabing, "Holy girl, nakikipag-usap ka ba kay Xiaoyu sa opisyal na kapasidad o sa pribadong kapasidad?" Kumunat ang noo ni Chu Xia at nagtanong. May pagkakaiba ba? Kung gusto mong turuan si Xiaoyu ng leksyon sa iyong opisyal na kapasidad, masasabi ko na ngayon sa Reyna na sa mga susunod na araw, gaya ng sinabi ni Xiaoyu, may ibang magdadala sa Reyna upang bisitahin ang opisina ng pahayagan. Well, hindi na kita susundan, kahit na itanong ng kanyang kamahalan, hindi ko gagawin. Ang orihinal na matubig na mga mata ni Merong Shi ay mayroon na ngayong manipis na ambon, at itinikom niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Jingzi, mukhang naaagrabyado. Si Chu Xia, sa kabilang banda, ay hindi nasisiyahan at naguguluhan, hindi ka ba natatakot sa parusa ng kanyang kamahalan kung nang ahas kang hayagang suwayin ang kagustuhan ng kanyang kamahalan?
Ngumiti si Jingzi, mayroon akong hindi mabilang na mga dahilan upang tumanggi, tulad ng pakiramdam na masama ang pakiramdam, abala sa mga binti at paa, at sa wakas ito ay hindi mabuti. Masasabing narito ang tiyuhin. Hindi pipilitin ng iyong kamahalan ang isang taong may sakit na tuparin ang misyon. Tama. Ngunit hindi niya ito masyadong inisip, at patuloy na nagtanong, paano kung nasa pribadong kapasidad ako? Pagkatapos ay sasabihin ko na siya ay kwalipikado. Bakit? Pagkatapos, sa ilalim ng titig ni Merongshi at Chu Xia, sumunod, bukas palad na kinuha ni Jingzi ang malambot na maliit na kamay ni Zhang Xiaoyu at sinabing may malumanay na ekspresyon, dahil siya ay aking babae. Kung hindi siya kwalipikado, kung gayon sino? Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang bibig ni Chu Xia ang bamuka ng malawak, at maging ang sariling bibig ni Zhang Xiaoyu ay bamuka rin ng malawak. Gayunpaman, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Nagulat si Chu Xia, ngunit naantig si Zhang Xiaoyu. Ano ang mas nakakaantig kaysa sa isang lalaki na umamin sa kanyang pagkakakilanlan sa harap ng ibang mga babae? Paano, posible ba ito? Matapos marinig ito, bumulong si Merongshi sa sarili. Hindi niya akalain na sa kanyang opinyon, si Zhang Xiaoyu, na ang hitsura, figure at pagkakakilanlan ay ganap na naiiba, ay maaaring maging babae ni Jingzi. Ngunit ito nga ang nangyari, kaya natarante siya. Paano ito posible o imposible para dito? Gusto ko lang. Ang simpleng bagay na ito ay madaling maunawaan. Ngumiti si Jingzi at pagkatapos ay nagsabi, Reyna, nandito ako ngayon. Pupunta ako para sunduin ka bukas. Pumunta ka sa opisina ng pahayagan. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan si Zhang Xiaoyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, na siyang pinaka-hindi matamo na bagay para kay Merongshi. Xiaoyu, akyat na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, inakbayan niya si Zhang Xiaoyu at naghanda na pumasok sa likod ng pinto ng Wenxiangju. Tutal, ang pintuan sa harapan ay puno ng mga taong kumakain at nakikinig ng mga libro. Masyadong bongga ang pagpasok ng ganito. Ngunit hindi tapat ang mga kamay ni Jingzi. Nang ang kanyang likod ay nakatalikod kay Merongshi at Chu Xia, ang kanyang mga kamay ay bumaba mula sa mga balikat ni Zhang Xiaoyu, unang hinaplos ang ibabang likod ni Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay lumapit sa kanyang hindi masyadong kalayuan na posisyon. Ang matambok na matulis na puweten ay marahang sinampal ng 2 beses, saka muling hinaplos, nang walang pakialam sa dalawang babaeng nasa likuran niya. Si Zhang Xiaoyu ay nalubog sa lamang ni Jingzi, at siya ay naging babae ni Jingzi. Bagamat medyo nahihiya siyang tingnan ng dalawang hindi magkarelasyon na babae, wala siyang balak na pigilan si Jingzi at hinayaan ang malalaking kamay nito na sa likod niya ay may kasamaan. Pantal. Sinulyapan lamang ito ni Chu Xia, pagkatapos ay dumura, ibinaling ang kanyang ulo sa gilid na may pulang mukha, at tumigil sa pagtingin. Ngunit tinitigan ito ng mabuti ni Merongshi, kagat-kagat ang kanyang mga labi, sinadya ba niya akong makita ito? Nangangahulugan ba ito na maaari siyang hawakan ni Zhang Xiaoyu, kaya babae siya? Sa pag-iisip nito, nagsimulang manginig ang katawan ni Merongshi. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, hindi alam kung ano ang naiisip niya. Reyna, sila, sobra na siya. Pagkapasok sa silid, sumigaw si Chu Xia na hindi nasisiyahan. Chu Xia, hinaan mo ang boses mo. Tinuro ni Merongshi ang gilid at bumulong. Pagkatapos ng lahat, sina Jingzi at Zhang Xiaoyu ay nasa tabi mismo. Pakinggan nila. Napakawalanjia. Kung ang mga salita ni Jingzi ay nagpatahimik lamang kay Chu Xia, ang kanyang huling galaw ng paghawak sa puwitan ng isang tao ay lubos na ikinagalit ni Chu Xia. Kung tutusin, paano ka magiging malaswa sa harap ng iba? At sa harap ng kanilang Reyna? Kinagat ni Chu Xia ang kanyang mga ngipin at nag-isip, at sinabing, Reyna, sinabi mo na ang babaeng iyon ay mukhang bata pa, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging labis na walang kabuluhan sa kanyang puso. Hayaan siyang hawakan at hawakan siya sa publiko, ito ay simpleng nakakainsulto sa mga Ginoo. Baka totoo din. Sa pag-aalala na marinig siya ng mga kapitbahay, ang boses ni Chu Xia ay naging mas mahina nang sabihin niya ang mga salitang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagkomento si Merongshi tungkol dito, ngunit nagtanong, Chu Xia, ano sa palagay mo kung ako ay ganoon Zhang Xiaoyu? Tulad niya. Paano? Medyo nalito si Chu Xia. Ayan na. Huminga ng malalim si Merongshi, at pagkatapos ay mariing sinabi, hayaan siyang gumawa ng isang bagay. End of this chapter. For more updates, click on the notifications bell.